Ako po si Tala. Share ko lang po itong karanasan ng aking tita Nora nung minsang nakipagrelasyon siya sa kapwa niya empleyado sa pinapasukan niyang kumpanya. Si tita Nora ko po ay nag-iisang kapatid ng tatay ko. Bale, dalawa lang po silang magkapatid. Ang kaibahan lang, si Papa ay nagkaroon ng pamilya, pero si tita po hindi. Tumanda po siyang dalaga magmula nung mangyari sa kanya ang karanasan niyang ito. Ito nga po ang kwento niya. Isa akong empleyado ng isang kilalang kumpanya dito sa atin. At masasabi kong maswerte ako dahil sa mataas na nga ang sweldo ay mababait pa ang mga katrabaho ko. Isa na dun si George. Si George ay kapwa ko empleyado at masasabi kong close kami dahil sa maayos na pakikitungo niya sa akin. Magkalapit lang din kasi ang mga table namin kaya madalas kaming nag-uusap at nagkwekwentuhan. Sumasabay din siya sa akin pag pauwi na ako galing sa trabaho at hanggang sa umakyat siya sa akin ng ligaw. Dahil mabait at maganda naman yung mga pinapakita niya sa akin, agad kaming nagkapalagayan ng loob. Oo, sinagot ko siya dahil siguro sa kabaitan niya sa akin. Naging maayos naman kami nung una, pero dito na din nagsimula yung mga nakakatakot na karanasan ko. Sa tuwing matutulog ako sa gabi, lagi kong napapanaginipan ang isang babae. Duguan ito at may akay-akay itong sanggol habang gumagalaw ang bibig niya na para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Pero hindi ko ito marinig ng maayos. Hanggang sa nagigising na lang ako, nabasa ng pawis ang aking katawan. Ilang linggo ko siyang napapanaginipan pero hindi ko talaga alam kung ano ang kanyang pakay sa akin. At hanggang umabot ang aming unang buwan bilang magsyota ni George. Dito ay inaya niya akong lumabas at mamasyal. So namasyal nga kami, kumain at nanood din ng palabas sa sine. Nang matapos ang pamamasyal ay dinala ako ni George sa bahay nila upang dun na lang magpalipas ng gabi. Pumayag naman ako dahil wala namang problema dun. Nung nasa bahay na nila kami, dito ko nakita ang isang larawan. Lumang-luma na ito dahil sa balot ng alikabok at sapot ng gagamba. Nasa gilid lang yun kaya hindi siya gaanong napapansin. Pero dahil sa curiosity ko, pinaba ko yung litrato at nilinisan. At dito talaga ako natakot sa part na ito. Ang nasa larawan kasi ay si George at yung babaeng lagi kong napapanaginipan. Ano yan? Ba't mo pinakialaman? Itatapon ko na lang sana yan pero nakita mo pa. Sabi ni George nang makita niya ako na hawak-hawak yung litrato. Dito ko na nga siya tinanong kung kaano-ano ba niya yung babae. Agad naman siyang nagtapat na dati niyang asawa yun at ikinasal sila. So bakit mo ako niligawan kung may asawa ka na pala? Galit kong sagot. Huwag kang mag-alala, matagal na siyang patay. Nasagasaan siya ng sasakyan nung patawid siya sa may kalsada. Ang nakakalungkot pa dun, buntis siya nung masagasaan siya ng rumaragasang sasakyan. Sagot niya. Dito ay hindi na napigilan ni George ang mga luha niya at pumasok din sa isip ko na kaya pala may daladalang sanggol yung babae sa tuwing napapanaginipan ko siya ay dahil buntis itong namatay. Dito ko na din sinabi kay George yung tungkol sa panaginip ko na dahilan ng mas lalong pagbuhos ng luha niya. Sabay sabing, kahit wala na siya, patuloy pa din pala niya akong binabantayan. Niyakap ko siya ng mahigpit at pinatahan at kinaumagahan ay umuwi na din naman na ako. Habang papauwi
ay may nakasalubong akong matanda sa daan. At tinanong niya ako kung galing ba ako kina George. Opo, girlfriend niya kasi ako. Bakit niyo po siya kilala? Sagot ko. Ako kasi ang ama ng dati niyang asawa, iha. Sagot ng matanda sa akin. Kung sa akin ay okay lang naman na magkaroon siya ng kasintahan. Pero sana lang ay hindi niya ipaparanas sa iyo ang ginawa niya sa aking anak. Sagot pa nito. Dito ay nagtaka ako kung bakit ganun ang naging pahayag niya sa akin. Kaya tinanong ko siya kung ano ba ang ibig niyang sabihin. At agad din naman siyang sumagot. Halos 4 na taon silang magkarelasyon ng anak ko. At masasabi ko naman na maayos ang kanilang pagsasama. Hanggang sa nagdadalang tao na ang aking anak. At dito na din nagsimulang magbago si George. Madalas ay madaling araw na siyang umuuwi at minsan naman ay inuumaga na siya galing sa trabaho. Pero nag-overtime daw siya at nakikitulog sa bahay ng isa niyang kaibigan ayon sa kwento ng aking anak noong siya ay nabubuhay pa. Pero hindi nagtagal ay nalaman ng anak ko ang dahilan kung bakit ginagabi ng uwi ang asawa niya. Dito ay nalaman niya na may babae pala si George. Dahil nabasa ng aking anak ang mga pinag-uusapan nila ng babae niya nang minsang tulog si George. Kinikwento niya sa akin lahat ng nangyayari sa kanila. At bilang ama, masakit para sa akin na ganun ang dinadanas ng aking anak sa lalaking yun. Binalak ko siyang kumprontahin pero pinigilan ako ng aking anak dahil nga sa nagdadalang tao siya at ayaw niyang masira ang kanyang pamilya. Matagal nagtiis ang anak ko sa kanya, pero sobra pa sa sobra ang ginawa niya. Dahil nang minsang umalis siya ay sinundan pala siya ng anak ko ng palihim. At dito niya nakumpirma na may iba nga talagang babae si George. Dahil sa labis na sakit na naramdaman ng aking anak, mas pinili na lang niya ang magpasagasa. At yun ang hindi ko matanggap na ginawa niya. Kaya ikaw iha, mag-iingat ka sa lalaking yun. Pahayag ng matanda. Nagpasalamat naman ako at nagpaalam na para umuwi. Pero nasa isip ko pa din yung sinabi niya. Kinagabihan ay napanaginipan ko ulit yung babae. Umiiyak siya habang naliligo sa sarili niyang dugo. Dito ay malinaw kong narinig kung ano ba talaga yung sinasabi niya. Huwag kang magtitiwala. Agad akong nagising at gaya ng dati, pawisan ulit ako. Dito ay napapaisip na ako kung itutuloy ko pa ba ang pakikipagrelasyon kay George dahil nga sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. Pero hindi ko naman yun pinaniwalaan at kinaumagahan, pumasok na ulit ako sa trabaho nang lumapit sa akin si Jenny, isa sa mga kasamahan ko sa trabaho. Bes, grabe pala yung boyfriend mo, kung sino-sinong babae ang kasama. Ha? Ba't mo naman nasabi yan? Sagot ko. Nung isang gabi kasi, nag-good time kami ng mga barkada ko at nakita ko siya sa bar kung saan kami nagiinuman. Akala ko pa nga ikaw yung kasama niya eh. Pero naalala ko, hindi ka pala mahilig magbar. Kinuhanan ko ng litrato. Ito bes, tignan mo. Dito ay nakita ko si George habang nakaakbay sa katabi niyang babae. Oh bes, wag kang ano dyan ha. Concern lang ako sa'yo. Mas mabuti kung kausapin mo siya. Ika ni Jenny. Agad din namang nakipag-usap sa akin si George nang malaman niya ang mga nalaman ko tungkol sa kanya. Pero hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon at pinutol ko ang ugnayan naming dalawa. Magmula nung maghiwalay kami ni George, hindi na din ako dinadalaw nung babae sa panaginip ko. At salamat sa kanya dahil kung hindi, baka naloko na din ako. Mula nang mangyari po ito, hindi na po ulit nakipagrelasyon si tita at may isang bagay siyang lagi niyang pinapaalala sa akin. Tala, huwag kang magtitiwala kahit kanino.
Hanggang dito na lang po at maraming salamat kung mababasa nyo man po ito.